Si Arlott na siguro ang isa sa mga pinaka-dominanteng XP laner ngayon, pero pwede natin siyang sabayan o tapatan gamit si Derot. Napakaganda kasi gamitin ni Derot pangontra dun sa mga makukunat na kalaban. At alam naman natin si Arlott, madalas talaga nagbibuild ng 3 o 4 na defense items yan, kaya napakaganda ni Derot itapat sa kanya. Ang mga skills kasi ni Derot, napakaganda talaga panlusaw doon sa mga makukunat na kalaban. Tumatagos, nanonood talaga kahit early game pa lang, ramdam mo na ang damage ni Derot. Gusto ko bumili kaagad ng Brute Force Breastplate dito. Yun yung unang item na bubuuin ko. Kung mapapansin nyo yung boots ko hindi nakabuo at yung Fury Hammer hindi pa buo bilang Hunter Strike. At uunahin ko talaga yung Brute Force Breastplate dito. Pero itong boots pampabilis syempre. At yung Fury Hammer naman, early game pa lang masakit ka na. At mararamdaman talaga ni Arlott yung damage natin dahil sa penetration ng Fury Hammer. Pero ito, nagbabakbakan kami. Hindi ko siya tinatantanan kasi alam ko lamang ako sa early game. Yan. At kung mapapansin nyo, level 3 pa lang siya. Ako naman level 4. At sinasamantala ko yon. Kapag alam mong lamang ka na sa kalaban mo, samantalahin mo at syempre ikot-ikot ka sa mapa. Inaabangan ko rin siya dito. Kapag ganun yung sitwasyon na kapag nakikita natin si Arlott at alam natin na lamang tayo, dapat harasin at maging agresibo tayo. Huwag natin siyang hayaan na makapag-farm. Katulad itong ginagawa ko, hindi ko siya pinapalapit sa minions at tinitira ko na kagad siya kasi mahirap kapag tumaba si Arlott eh. So early game, lamang tayo, samantalahin natin. Hindi ko rin kinukuha yung minions. Tingnan nyo, hinahayaan kong lumalim yung minions niya para mapilitan siyang pumunta dito at syempre mapapalalim siya at syempre babanatan ko siya kapag lumapit siya dito. Ganito yung sikreto minsan sa side lane. Ayan. So dahil lumapit siya dito, mapapalalim siya kasi dapat kailangan kukuha siya ng minions para makapag-farm siya, makapag-item siya. Pero hindi nga natin siya papalapitin. At kapag lumapit naman siya, magiging malalim siya. At syempre, mapipilitan siya na labanan tayo kasi gusto niya kumuha ng minions eh. Pero alanganin na nga yung sitwasyon niya kasi lamang tayo. At sumusubok siya tumakbo pero syempre, dapat hahabulin natin siya. Hinabol mo nga yung taong mahal mo kahit hindi ka na niya mahal, di ba? Ayan, very good, di ba? At dahil meron na tayong Brute Force Breastplate, next item natin ay Hunter Strike. Pero malamang nagtataka kayo siguro yung iba sa inyo bakit Brute Force Breastplate ang first item natin. Itong Brute Force Breastplate kasi mga kaibigan, meron siyang pampabilis ng mga crowd control. Paano ba to? Basta kapag halimbawa na stun ka, maraming stun sa kalaban, hindi ka sobrang tagal may stun dahil may Brute Force Breastplate ka. At syempre, papartneran rin natin yan ng Tough Boots. Parang halos may kapareho silang nagagawa na kapag na-stun ka ng kalaban, halimbawa sabihin natin 10 seconds ka na-stun ng kalaban, hindi ka talaga 10 seconds na walang gagawin. Basta kapag na-stun ka ng kalaban ng napakarami, napakatagal, hindi ganon katagal yung pagkatulog mo kapag meron kang 2 items na yan. At alam naman natin si Arlott, napakaraming stun, may Tigreal din sila, may Gord din sila, napakarami nilang crowd control kaya kailangan ko ang 2 items na yan. Inuulit-ulit ko lang talaga yung mga ginagawa ko kanina para lalo siyang mahirapan at hindi makahabol. Level 8 na ako, level 6 pa lang siya at syempre pumalag siya dahil alam niya na may kasama siya. Burado na si Arlott ngunit buhay ko rin ang magiging kapalit pero okay lang, at least napitas ko siya kahit may kasama siya. Sumali na rin kami sa bakbakan para magkaalaman. Ayan, ako rin ang makakapitas sa kanya. Very good. Ito na ang huling yugto ng laban kung saan tatapusin ko na dahil kinawawa ko si Arlott kanina. Hala, natalo pa? Natalo pa? Tatapusin ko na kayo, natalo pa? Ano ba na mga kampi to? Hindi nag-def? Hindi nag-def yung kakampi?